We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Delivery truck suminabit sa puuning kahoy sa Pamplona, Camarines Sur. Maluyang supply nin tubig problema kan mga residente sa Daraga, Albay. Asin kobra nadukayan sa sarong residensya sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Tindahan ning karne sa Pamplona, Camarines Sur, inarado nin truck, makalis makasabit sa puunin Akasya, huli subuot kan paglikay kayni sa kasabatang truck. Pira sa mga kargang parcel kan truck, pighabon kan mga daipabistadong persona. Uyan report ni Chris Novello. Enterong narapak ang trailer kan delivery truck na ini makalisubot makasabit sa puuning Akasya. Dangan maarado ang tindahan ng karne sa gilid sa National Highway na sakop kan Barangay San Ramon sa Banoaning Pamplona, Camarines Sur. Ini nangyari makalisubot na likayan kan driver kan bihikulo ang kasabatan na saro pang truck na subuot nagkakankan sa ing linya maagahon kasuudma. Nagkausamanin pagabat sa bulos ding trapiko ang nangyaring insidente. Pasalamat man saro sa mga residente sa lugar na si Elmer Siolo na dai siya asinan sa indang talyer na damay sa aksidente. Mapalugod ako doon sa lakas ng impact niya dahil halos katabi lang ng tulugan ko eh. Istorya kan driver kan truck pasiring subot sindanin Metro Manila haling Tacloban. Karga kan mga inian man lain-lain na parcels. Nakaabot man sa karaman kaini na pira sa mga parcel na daraninda ang kinuakan mga daypa na bibistong persona. Kaya pangapodan kaini. Charge po yan sa amin. Ibalik nyo kasi hindi naman sa inyo yan. Ano lang tayo? Parehas naman tayo tao, parehas naman tayo Pilipino eh. Ibigay nyo. Hinahalat pa kan mga otoridad kung mas unad nin reklamo ang driver kan truck sa siisay man na nagkuakan mga parcel. Abiso maninda sa mga motorista na maging alerto sa pagmamaneho urog na tuyong banggi. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasulo ang sarong residensya sa Barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur, kasuudma. Sa pag-imbestigar kan BFP Libmanan, mayo subuot tao sa arong kan mangyari ang insidente. Tulos man ining nirespondehan kan kabuhan kan BFP Libmanan asin MDRRMO. Maswerteng dain na naglakop pa ang kalayo sa kataraid na residensya. Sa ngunyan padagos pang pigdedeterminaran kan BFP Libmanan ang kausa maging ang danyos na winalat kan kasulo. Kaso kan HIV sa Bicol Region nagpakol na sa 2,553 puun kan taong 1984. Naga City may pinakahalangkaw na kaso sa rehiyon basado sa datos kan DOH. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, 104 HIV cases ang naikuri kang Naga City Social Hygiene Clinic ang taong 2023 alagad. Nakakakabangan pa sa nasubot kang taon ngunya na 2024 igwa na subot nin 62 cases na nagpapahiling subot na naglalangkaw ang kaso kaini. Apwera sa nagdadakol na kaso kan HIV sa Bicol Region, pahovin na ning pahovin ang mga tinatamaan kaini sa ngunyan. Sa datos kan DOH, HIV, AIDS and Art Registry of the Philippines, ang Naga City ay may pinakahalangkaw na kaso na may 62. Iniman ang rason kaya pigsakat na iningunyan sa Category A.
Sa kabilugang datos sa Bicol, 2,553 na ang nai-report na kaso puon kan taong 1984. Kang taong 2021 igwaning 264, naging 362 kan 2024 asin, nagabot sa haros 400 kan 2023 ang HIV cases. That is why we keep on saying na yung knowledge management, providing education, equipping the youth with the skills and the ability to say no and safeguard themselves. Para sa mga health workers, positibo ang paghiling ninda sa paglangkaw kan reported cases hulita, but sabihon kaini epektibo ang monitoring. Daina nagduwa-duwang magpatest ang mga tao asin magayon ang resulta kan preventive measures. So we are encouraging everyone to get tested para at least may baseline kayo ng HIV status nyo. Marami kasing nangyayari na initially negative tapos sa mga susunod na pag-test nagpa-positive. Katakod kaini nga poda ng Gentleman Bicol ang grupong may advokasya sa paglaban sa HIV sa mga tao na dai matakot o magduwa-duwa na magsairarom sa test and treatment nganing malikayan na makaulakit pa sa iba. Kate, pigpara man ni Miss Grace Guevara kang Naga City Social Hygiene Clinic itong pagkaag sa Naga City sa Category A. Ninhulita, indikasyon subot yan na nagdadakol ang mga nagpapatest sa Naga City and dakol man itong nag-yield na mga nagpupositibo ta early detection nga ni duman sa mga kaso kan HIV cases. Maot man kan maotoridad na mawara itong stigma sa pagpapatest sa nasabing helang asin dapat subot na mas buksan ang isip sa pagkukonsiderang silent killer na helang na HIV/AIDS. Kate? Alright, Jos Mabalos Chris. LTO Bicol nanutaran ang paghuros kan mga dairehistradong lunadan sa rehiyon. Motorsiklo nangingenod subuot sa mga unregistered na lunadan. Ahensya urog subuot na pigpapahigot ang no registration, no travel policy. Uyan report ni Chris Novello. Inabutan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na nakapila sa LTO Naga District Office si Rene Leneresas. Si Rene kaya maparenew kan rehistro kan sa iyang lunadan na nag-expire na kan nakaaging bulan. Pangadik sir, may problema pag nagka-problema. Masakitan kita. Pag nag-checkpoint man? Po, pag nag-checkpoint man, kumpleto, may papahiling kitang ano. Katakod kaini nagluluwas kaya sa datos kan LTO Bicol na buminaba nin 45% ang numero kan mga lunadan na dairehistrado. Uminabot subot sa 609,466 ang delinquent motor vehicle owners sa rehiyon poon kan taong 2022. Alagad huli sa kampanya kan ahensya sa road safety, naguros ini sa 334,616. Kung meron kaming na-apprehend na unregistered vehicle, we do not stop there. Hindi yung tumitigil na kami na magpa-fine siya at ito ay nahuli siya. Kailangan i-rehistro niya yung sasakyan. Nagluluwas man sa datos kanahensa na sa primerong 4 na bulan kan taon, uminabot na sa 55,044 ang numero kan unregistered na motor na iuman ang nanginginot sa mga lunadan na may pinakadakol na dairehistrado. Tigsusolusyon na naman subot ini kanahensa siring kan pagibo ng tulong taon na registration kan motor paghala sa dating 1 year. Mas manapig papahigot kanahensya ang pagpapautob kang no registration, no travel policy. Maambang sa penalidad na 10,000 pesos ang sarong motorista na nagmamaneho ng unregistered vehicle asin dagdag na 2,000 pesos sa reckless driving. Kay Banan sa Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. .5 metrong laba na kobra nadukayan sa sarong residensya sa San Felipe, Naga City. Publiko liwat na pigpapagirumduman kan mga dapat nagibuhon oras na makaenkwentro kan siring na hayop. Uyan report ni Jessica Calinog. Anhalas na iyan, yung nagbungad sa sarong residente sa barangay San Felipe, Naga City. Pasado alas 10 nin pagkaaga kan Hunyo 6. Naanotaran ini sa may likudan kan residensya, sa may Kabatagan. Tulos man ining pigrespondihan kan mga kabuhan kan Naga City Enro. Mga alas 2:30 nadakop ta. Safely nadakop si Halas. Sarong Philippine Cobra or Naya philippinensis. Saro po ining extremely venomous na halas. Maray na nga na dadakop tang day nakukulgan. Alagad putol naman subuot an ikog kaini.
Sigun kay San Jose, presente sa lugar ang mga kaipuhan para istaran kan halas, kaya day imposibleng makahiling ka iniduman. Ngunya na tig-uran, expected man da kan opisina an mas dakol na sightings nin halas, ta medyo nabulabog na an mga ini, urog na sa mga tigaabot kan tubig baha. Pag nakahiling po kitang araw ka ng mga snake sightings, number 1 po, dahil kita mag-attempt na kulgan, gadanon, or dakupon. Lalo dahil man kita nag-undergo training sa mga bagay na yan. Instead, ang gibunta po, bayaan ta si halas kung saan siya yaon duman. Hilingon lang kung saan siya mapundo or matago. And then mag-report na sa either sa barangay or digdi sa city endo. Ta kami po kaya ang madako. And also kung sa laog man kang harong na hiling, immediately po para luwason gabos sa membro kang pamilya, pati po si mga atama na hayop or pets, paluwason po. And mag-upload ng arog sa mo. Anak ko ang halas, big turnover na sa DENR Penro Camarines Sur para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dakulang porsyon kan Daraga Albay agrangay ngunyan ang problema sa supply kan tubig. LGU sinugo na ang Daraga Water District asin Prime Water na solusyonan ang problema. Uyan report ni Rosie Nieva. Naabutan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na nagsasakdo ng tubig sa poso na ini si Arnel Malyare kan Barangay San Roque, Daraga Albay. Pinaputol na kaya niya ang sa indang linya sa Daraga Water District, hulit haros mayo man subuot ni nagbubulos digding tubig. Pinaputol na po sir, tada iwan nagbubulos dan nagparabayad ki minimum. Kaya pinaputol mi na lang po. Ang residente man na si Joel, nagsawa na subuot kakareklamo, urog na, tamayo man in aksyon na nangyayari. Ang tubig digdi, pirming maraot, reklamo na hon, pikparabong bungagan. Aminado man ang lokal na gobyerno kan Daraga na dakula talagaan sa indang problema pag-abot sa supply kan tubig. Sinugo naman subuot kan alkalde ang Daraga Water District as in Prime Water na aksyon na sa mas marikas na panahon ng problema. Ang kaipuan sa lidahan o i-repair ni Prime Water is yung main pipeline para umabot ang tubig sa mga residentes. Sa ngunyan ang pagrasyonin tubig sa mga apektadong residente ang pigigibukan LGU, mantang nagbuktak naman sindaning mga tangke ng tubig sa ibang lugar asin plano ining dagdagan para sa iba pang mga apektadong barangay. Padagos man na pigkukuananin pahayag ka news team ang Daraga Water District asin Prime Water katakod ka nasambitan ng issue. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pananaon ni nasa 3,000 hectares nin agricultural land sa mga paraoma sa Bicol Region, pinanginota ni Presidente Bongbong Marcos. Agriculture Support Services pinanauman kan Presidente. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, ang sektor kan agrikultura ay subot ang nahihiling na makakatabang man sa urog pang pag-uswag ka nasyon. Sinabi mismo iyan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sa sayang nganing liwat na pagbisita sa probinsya nin Camarines Sur asin digdi sa albay ngunya na aldaw mga tabang para sa mga Bicolanong paraoma asin para sira an ipigpanao. Pinanginota ni President Ferdinand Marcos Jr. asin DAR Secretary Conrado Estrella III. Kaibanan ang iba pang cabinet secretaries ang pananaunin agricultural land titles sa Fuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Haros 2,000 na mga agrarian reform beneficiaries sa Bicol Region ang natauanan in land titles. Gikan iyan sa labi 3,000 hectares na agricultural land. Magsisilbing tulay ang Certificate of Land Ownership Award at ang mga e-title na ito tungo sa mas marami pang oportunidad. Nang sa gayon ay magiging matagumpay ang mga na kinaharap ninyo sa pagsubok sa buhay at matupad ang inyong mga pangarap. Dayman maitago kan pirang nakaresibe nin tituloan sa indang kaugmahan. Kaugmahan nga dito, na-resibe ko na ang titulo. Apuera kaini na nauman in Agricultural Support Services ang Presidente, siring kan harvester, traktor asin iba pa para sa mga paraoma.
Pagkatapos kan programa sa Camarines Sur, sunod na dinumanan kan presidente ang probinsya nin Albay, asin pinanginotan ang distribusyon kan ayuda, asin iba pang interbensyon kan iba pang ahensya kan gobyerno sa Albay Astrodome. Labi 5,000 man na mga paraoma para sira asin pamilya sa probinsya. Ang nakaresibe nin 10,000 pesos na kantidad nin food assistance sa irarom kan ayuda para sa Kapos ang Kita program kan DSWD. Pagkain wala kaming pambiling bigas. na tuyo yung tinanim. Makatulong na yan. Sigun sa presidente, nahihiling niyang ang sektor kan agrikultura ang liyabe sa urog na pag-uswag kan nasyon. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Bigyan kami naman kit kan presidente ang mga paraoma para sira sin mga residente kan Pilipinas na kung may kaipuhan, day masupog na maghagad nin tabang sa mga barangay, sa mga LGU officials, tanganing maipadaraman ang kahagadan na ini sa gobyerno nasyonal asin masimbagan man. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Nai-report sa Metropolitan Naga Water District o MNWD ang kakulangan sa supply kan tubig sa may porsyon kan Barangay Abella sa Naga City. Katakod kay ni nagpepreparar na ang mga personahe kan Pipeline Leakage and Control Non-Revenue Waters o PLC-NRW para sa gigibuho na interconnection sa may crossing kan Abella asin Bayawas. Ang lakdang na ini, paagi man subuot tanganing madugangan ang pressure sa nasambitan ng lokasyon. Sa ngunyan, pigtatapos sana kan MNWD ang fabrication nakakaipuhanon sa area ang test na mapuunan ang interconnection na masimbag sa kakulangan kan supply. Nagpautob ang First Catanduanes Electric Cooperative o Ficelco nin load shedding o bigla ang pagkawara nin supply nin kuryente sa probinsya nin Catanduanes. Ini makalis duwang diesel genset kan sa indang power provider ang non-operational ngunyan. Mantang ang saru pa ang under preventive maintenance. Apara kaini hababaw subuot ang water level sa mga hydropower plant sa probinsya. Huli kaini naapektaran ang mga lugar sa tulong banwaan sa Catanduanes. Positibo man ang kooperatiba na makakabalik naman sa normal ang supply kan kuryente sa oras na maging operational na liwat ang genset kan sa indang power provider. So hangad din namin na kung kakayanin natin makapagtipid ng kuryente kasi isa rin po itong factor na makakatulong sa ating mga power suppliers bagi dito sa Ficelco na makapagtipid ng kuryente and papantayan yung demand tsaka yung supply. Nakatala ang ikonstruhir ang base camp kan Philippine Coast Guard sa banwaan kan Bagamanok sa islang probinsya kan Catanduanes. En kaso maging operational na ang nasambitan ng kampo, mas magiging epektibo na subuot ang monitoring sa kadagatang sakop kan probinsya. Hulita magiging pusog na ang radar system. Mabugtak man sindanin mga sensor equipment sa manlain-lain na lugar tanganing maestablisar ang surveillance capability sa Eastern Seaboard. Obheto man kay ni na malikayan na ang mga insidente arug kan bigla na sanang pagsulpot kan Chinese vessel sa kadagatan kan Catanduanes kan nakaaging bulan. Ang Coast Guard na po ang may hawak ng titulo ng lupa nito. At ito po ang plano natin ay magkaroon po ng kahit paano magkaroon tayo ng monitoring and surveillance capability sa ating pong Eastern Seaboard. Paramientras munang isasara sa publiko ang Museo de Catanduanes tanganing isairarom sa renovation. Obheto kay ini na mas mapagayon ang lugar asin ang eksperyensya kan mga turista na nagbibisita digdi. Apara sa magagayon na lugar sa probinsya, saruman kaya ang Museo de Catanduanes sa pigdudumanan kan mga tao kung sain mahihiling digdi ang mga artifacts, manlain-lain na kagamitan asin iba pang makalumang bagay. Posible subuot na abuton nin 4 hasta 5 bulan antes liwat ining mabukasan sa publiko. Sa ibong kay ni matinirman na bukas ang Provincial Tourism Office para akomodaron ang mga bisita. Good news para sa mga kapuso na naghahanap nin trabaho. Hulita ang GMA Network Incorporated, naghahanap nin mga matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 32 na man iba-ibang bakanteng mga posisyon.
Para sa mga interesado, ipasa sa na po ang sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong bagyo o raot nin panahon, alagad uuranon ang pirang parte kan nasyon. Huli iyan sa localized thunderstorms asin southwest monsoon o duros habagat na nakakaapektar sa sulnupang parte kan nasyon. Sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate asin Catanduanes. May makukusog na uran sa pirang lugar kaya maging alerto po kita sa huma kan baha o landslide. May chance man in localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Nagkapirang jeepney driver sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, agrangay ngunyan ang nagdidikit nindang pasahero huli sa pagbiyahe kan mga daima nakapila na units. Aramunta ang iba pang detalye sa istorya ni Jessica Kalinog. Ang labis ang gatos na unit kan passenger jeepney sa Banwaanin Calabanga, Camarines Sur. Binanga sa duwang grupo. Salit-salitan man ang coding. Buot sabihon, every other day sana nakakabiyahe ang lambang grupo. Napag-uyunan ini kan mga transport cooperative sa lugar, nganing kabus matauanin tsansa na makadelihen siya. Pero kan magluwas ang LTFRB nin service contracting program, kung saan ang mga consolidated jeepney pwedeng mag-aprobitsar ka ini. Miski mga coding, nagbabiyahe na. Di sila nakakapila. Pero dyan sila sa luwas, nagpapara balik-balik. Siyempre, apektado man kami. Tapos mga pasayro dyan, nakakukura na ninda. Sa irarom kan service contracting program, kaipuhan makabiyahe kan enrolled jeepney. Nintulo hasta 5 balikan kada aldaw. Karibay kaiyan ang insentibo na nasa 3,000 pesos kada aldaw. Dahil may man naagaw ang pasayro igdi sa Calabanga, tuod na igdi sa terminal. Kaya di man apektahan. Ang kagayon ni ngani kayan, taan nalalawgaw mi si mga tricycle na nagong biyarahe. Pag iyang may kasibutan po ako, like may trabaho po, pag late na, nagsasaka na lang po ako duman sa nag-aaragi. Pero pag may time po, hindi na lang po ako sa terminal. 21 days man sa nadaan service contracting program. Asin bako man mandatory para sa gabos na consolidated jeepneys. Alagad may pagkiirad digdi si Didoy. Mayo man tutuusunin ko yan na maapod na service contracting ta ano. Nagdadalagan maski daining pasahero. Kung may magsakay man pasahero, may bayad. Sain po naglalaog ang inaapod na service. Sain naglalaog inaapod na kontrata, tamayo ning inaapod na pulisiya. Nakikoordinar naman ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa LTFRB Bicol para maipaliwanag ini. Alagad mayo paninsimbag hasta sa ngunyan. Alagad para man kay Calabanga Councilor on Transportation Roque Orlin. Ang programang inikan LTFRB para man sa pagtabang sa mga nasa sektor kan transportasyon. Masabi ko, mas maray kasi nagkatabang nga ang gobyerno, ano ito mapapasala pa? Ang gobyerno kasi natabang na nga eh. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. E-vehicles nakaiba sa listahan kan mga import products na mayo nanin import tariff. Naga City Bike Board piga antisiparan ang pagdakul pa kan numero nin e-bike sa syudad huli kan zero tariff sa mga e-vehicle. Uyan report ni Chris Novello. Maduwang taon nang dain nagko-commute si Rafi Antonio. Si Antonio kaya nagagamit na sana ng e-bike nganing madumanan niya an maot niyang madumanan urog na sa kasentrohan kan syudad. May kamahalan pa subot kan mabakal niyan e-bike na gamit niyang ngunyan alagad garo subot mapapakanvas siya nin panibagong unit makalis mabaritaan na kaibaan e-vehicle sa mga napabali sa listahan kan mga import product na mayot na ning import tariff. Dapat talaga na magbaraba man talaga mga taripa kaniyo dahil ang mga spare parts kang e-bike dahil nagdadakol na baga nagbabarakal.
Katakod kay inipig antisiparan kan Naga City Bike Board ang pagdakol kan numero kan mga e-bike sa syudad. Mas magiging hababa kayaan magiging presyo kay iningon nakabali ini sa listahan kan mga imported products na may naning taripa. Sa pinakahuring datos kan opisina labis sa 1,800 na e-bike ang rehistado sa sainda as hindi pasubot hindi kabali ang mga unregistered e-vehicles. Sa 40% hali sa Naga, ang 60% outside Naga. Tapos nag-survey man kami, ang survey mi kayan, mostly ang nagagamit is mga babae. Dikit lang si mga lalaki. Tapos sa edad between 30 years old to 80 years old may nagagamit na e-bike. Katakod kaini na nga po din man si Hernandez sa iba pang e-bike owners na magparehistro na nga ning makaligay sa penalidad sa pagmamaneho ng unregistered e-vehicle. Apoy ra kaini nagpagirumduman si Hernandez sa mga e-bike users na pigpapangalad ang pag-agi kan mga e-vehicle sa mga national highway. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ang bilog na bulan kan Hunyo, bakasyon, bako sana para sa mga estudyante, kundi para man sa mga paratukdo. Susugini sa Department Order 003 kung sa inpigtawan doon kan DepEd na dai pwedeng magtaunin voluntary o mandatory task sa mga paratukdo sa laog nin sarong bulan. An Alliance of Concerned Teachers naglansar manin bantay, benepisyo at karapatan hotline tanganing masyerto kung naitataubaya talaga ang uninterrupted break sa mga paratukdo. Sa Bicol Region, mayo man subuot ni nariresibing reklamo ang ACT Bicol Union. Alagad, nakabantay man subuot sinda sa gabus na oras. En kasong may magsumbong asin mapatotohanan na ang pagbalgar sa Department Order posibleng mapanimbag ang manihamiento kan imbueltong eskwelahan. Nagtiripon ang nasa 33 na mga ahensya asin opisina kan national and local government para sa sarong information and one-stop shop caravan na ginibo sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Pinanginotan ini kan Camarines Norte Communicators Network o ang grupo kan mga community relations asin information officers kan kada ahensya. Apera sa pagpapakusog kan kampanya na malabanan ang misinformation. Obheto man kaini na mairani sa publiko ang mga basic services kan mga ahensya. Labi man ang pasasalamat kan publiko na mas napadali ang sa indang transaksyon sa pirang opisina kan gobyerno. Padagos na nakakaresibinin pag-umaw ang security guard na si Salvador Mirandilla kan Daet, Camarines Norte na nakakuanin sa rungbag na igwang laog na 1 million pesos asin ibinalik sa may sadiri kaini. Si Mirandilla ang presenteng nagtatrabaho como job order security guard sa Camarines Norte Provincial Hospital. Kaya como karibay kan karahayang buot ni Mirandilla, nagtaunin pabuya si Governor Ricarte Padilla sa paagi kan pag-promote digdi como regular employee kan provincial government. Naglalauman ang gobernador na masirbing magayon na ehemplo si Mirandilla para sa iba pang residente kan probinsya. Madadalan ang episode ngayon asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.